Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, August 29, 2023. So kumusta yung mahaba nating bakasyon? So very good siya ngayon nag-berde yung kandila natin. Pero nung umaga medyo mapula yung market natin. Pero bumawi naman siya ng second half ng trading natin. Pero hindi pa rin siya masaya masyado kasi meron pa rin naman tayong net foreign selling na 219.17 million. So meron pa rin pong lumalabas. Nonetheless, maganda yung kandila, naging bullish candle siya. So 6,225.0. So hopefully okay yan. And then nag-gain yung index natin ng 1.05%. So medyo marami din po sa mga stocks natin nag-bounce ng kanilang galawan. So halos berde yung nandito sa mga listahan natin. Okay? So nanguna sa listahan natin for today's trading si Plus. So kasi maganda po yung kanyang price action. So nag-gain siya ulit ng 5.06%, tapos malakas yung tulak ng 4. Talagang tinutulak na siya. So meron siya net foreign buying na 15.49 million. So bagger na tong si Plus natin. And then si Monde, so second time na magkaroon siya ng magandang galaw, so nag-up siya ulit ng 6.82%. So ganun din, medyo malakas din po kasi yung kanyang net foreign buy. Meron siyang 26.91 million na net buy sa market. Mukhang yung mga officers natin sa kanya is bumibili dito kay Monde natin. Ayan. So tinutulak na talaga nila. Tapos si Converge, ito kulang ng tagatulak. So wala tayong buyer dito. Meron siya net foreign selling na 9.57 million. So hindi pa rin tapos yung paglabas ng foreigners. Meron tayong loss dito na 3.82%. Tapos si Double Dragon, may project yata to. Kaya siya nag-trending for today. Down siya down to So nag-down siya ng 2.28% and then net foreign selling tayo na 300k. So tinatry siguro buhayin si Double Dragon natin. SCC, so very good yung galaw. So totally closed the gap na siya. So tingnan natin kung kaya niyang mag-breakout pa doon sa current na resistance. So nag-up siya ngayon ng 1.57%. Tapos meron siya kahit papano 9 million na net foreign buy po dito sa market natin. And then si AC, so finally yung mga big caps, so ICT, Monde, AC, nagkaroon na po sila ng galawan. So ito na kaya reversal ng market. So nag-up siya ng 2.84%, tapos meron siya net foreign buy na 48 million. Ayan. So marami na yata nag-start na bottom picking. So maganda makita bukas net foreign buying sa market para sabihin natin, oops, ito na yata yung pinaka-bottom ng ating markets naman. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa trading channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron pong risk na involved dito sa ating market. So due diligence na lang po sa binibili mo ng stocks. At then huwag mong kalimutan subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka dito sa mga reviews ko natin. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. So hopefully masakyan natin yung reversal ng ating market. So check mo lang yan, yung ating mga uploaded videos, trending stocks, company reviews, yung mga sample trades natin, yung ating basic indicator. So mukhang gumaganda din yung kadila natin sa PSE. Hopefully hindi siya bull trap. So tapos yung fundamental na market, tapos yung mga basic na studies natin dito sa PSE market. So majority din kasi ng Asia, US, saka European markets natin, okay na yung galaw nila. So malinis yung ating mga, puro green nga yung nakita ko dun sa Yahoo Finance natin. And then follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. So wala pa yan. Tapos yung ating Facebook account para sa mga post po natin. Ayan. So hindi tayo nakapag-post ng sentiment sa market. Yung ating Facebook page. Ayan. So ayun lumabas. Ayan. So ganun din po mga articles natin at saka yung mga nilalagay natin na video reviews sa Bodegipic, yung ating mga articles sa local market, sa US market at saka sa crypto. Check mo po yan. Money earners, yung mga side hustles natin. Ayan. So buhay na buhay yan. Yun yung pag-asa natin during this time na difficult sa market. Tapos yung ating Twitter, tingnan mo natin pinaka-summary ng index natin. So berde naman lahat ng indices natin. Pinakamalakas dito is services sector. Ayan, nag 1.52. Tapos si property natin, si ICT yata to kaya nag 1.5. Tapos sa property, nag-up din siya ng 1.51%. So medyo okay din po yung
galaw ng ating properties at saka si finance nag-up siya ng 1% for today's trading. So ang problema natin is, or rather, yung ayaw natin dito sa market is yung nakikita natin na net foreign sale. So meron pa rin kasi 219.16 million na net foreign sale po dito sa market natin. So hindi pa tapos yung galawan ng ating mga foreigners. Okay? So basahin natin yung mga catalyst natin. Double Dragon starts construction of its 482-room Hotel 101. So may bago siyang project. Yan yung catalyst. PLDT declares 2.44 million cash dividends. So magkakaroon kayo dividendo yung mga holders. Tapos Philinvest, bullish about its prospect for the rest of the year. Market close na. So yung gainers, ICT, AC, BPI, SMPH, JTCAP, Ali Video, MPI. Losers natin si SM. Ito medyo drop din tong si SM po natin. Medyo malalim din siya. So, no catalyst to go up, sabi ni Ma'am April sa market natin. Pero hopefully, start na yan pagdating ng September. So, ilang araw na lang, di ba? Sa September na tayo. Tapos, si Monday, nag-up siya ulit for today. Meron siyang catalyst, di ba? Bumibili yung ating mga may-ari sa kanya. So, another week shortened by Monday holiday. So, meron quick look dito si Philstar. Pwede pong i-double check yan. Tapos, Chairman, Federal Reserve Jerome Powell, speech reminded all markets that the fight against inflation will require additional interest rates hike. So parang meron pa rin siya. So yun yung abangan natin dito. So Double Dragon, so meron siyang catalyst. So ito yung news natin. Tapos losers kanina. Nickel mining permits filed by DMC. AAB, PeraHub launch a more enhanced inclusive mobile app. PN's official cites oil price outlook. Okay. HI suffered net loss 369 million. Maynilad, Muntinlupa water treatment plant is now at 80%. Globe plans to launch its prepaid eSIMs in third quarter. MER ahead of initial RE capacity target. Tapos si Jollibee, Richard Wong said that his Vietnamese coffee chain Highlands could be spun off as a separate listed company. So gagawa siya ng bago niyang company, bago niyang ililist sa market. Meralco contracted 1.8 megawatts of renewable energy from various suppliers. So meron siyang bagong kontrata yata to. Tapos ito yung mga nangyari nung last week. CIP board okays 8 company merger. FLI okays 12 billion in new bonds. Tapos CLI okays joint venture for premium Cebu Tower. Ayan. So hindi nawawalan ng project itong si CLI natin. So MB REITs, okay, yung mga ito, so mayroon yata negative na naman sa company ni Mr. Densoy. From the Sobel and Tantocos Philippine Family Mart has been hit by a severe financial blow. So yung ating family mart sa kanya. Okay? So US market natin, magandang galaw kahapon. So hopefully makatulong yan as a good catalyst para sa kanyang reversal. Kasi nagre-reverse din sa European market. So hopefully tuloy-tuloy yan sa mga stocks natin. National Heroes Day kahapon. Ayan. So kaya wala tayong trading naman. Okay? So the rest is mga na-post natin over the weekends. Ayan. So hopefully, yan yung start na inaantay natin sa market. So as usual guys, yung Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine market trading at saka investing. So check mo lang po yung ating Patreon. Hopefully makatulong sa iyo yung mga learnings na ginagawa natin dito. And then kung gusto mo ng guide, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So refresh natin si 2Trade Asia. So maganda yung ginalaw ng market natin kung titignan mo siya. First half medyo malumani yung galaw, pero tinitingnan ko yung galaw sa Asian market, okay na okay sila. So sumabay tayo ng second half ng trading. So actually nung malapit na lang yung pre-close, medyo gumalaw na maganda yung market natin. So nag-close tayo 1.05, 6,200. Pangit kanina kasi 6.1, di ba? So meron pa rin tayo hindi pa rin tapos. 219.15 million net foreign sale. So winner natin si Monde. Antos ng galaw nito 6.82, ICT 4.3, CGS nag-start na 3.43, AC is 2.84. So malalakas. SMPH pala yung at saka si Ali. Kaya malakas yung property stocks natin. Sa losers, Converge pa rin yung
pinakamabigat dito sa mga blue chips na. Hindi kayo matanggal to sa sa blue chips. Grabe yung laglagan eh. Okay, 66% foreign and then 34% local participation. So mukhang pero wala naman pumasok na na foreigners sa or yung net natin is negative pa rin naman. Okay? So punta tayo dito sa mga winners ng trade natin. So si Monde, so yan sa volume 6.82%, si Plus, so grabe yung taas na ito. 5.06% si Fruit. Papansin natin may volume 4.67% si FNI din. Ayan, 4.47. Parang maraming nag-recover ICT 4.3, GGS 3.43, Ionics 3.17, Manila Water 2.92 at saka si ABA 2.56. So dito naman sa losers natin, so nanguna hanapin natin yung may volume dito na kasi mga penny stocks yan. Balay 4.9, so grabe si Balay. Drop rin. Del Monte 3.96, Converge minus 3.82%, DNL minus 2.84%, so IMI minus 2.65%. So medyo madami din yung malalaki din yung mga laglag ng mga losers natin for today's trading. Okay? So yun po yung galawan. So tingnan natin yung ating chart. So gumaganda siya. Hopefully hindi to false kasi nagkaroon siya ng sisilipin mo yung candle niya, yung wick niya. So parang nag-bottom siya dito sa 6139. So tingnan natin. Mali mo, yan na nga yung catalyst. Pero kasi wala pa yung foreigners eh. So anyway, hopeful tayo kasi may magandang sign yung RSI. So medyo lumusot. Pero yung MACD wala pa. So medyo flat pa. Hindi pa natin makita yung galaw niya. Yan. So may konting pag-asa kahit papaano. And then, di ba, medyo malapit na rin kasi yung end ng ghost month. Sabi nila, second week of September, pero naramdaman kasi natin yung ghost start ng August eh. So baka naman, first week ng September, medyo okay na yung market natin. Okay? So dito sa global market, so refresh natin siya ng konti. Maganda yung yung galaw dito sa sa global market natin. So S&P kahapon to 0.63, Dow Jones 0.63 and then 0.84. So yung futures lumalaban lang siya, so halos nasa zero. So kung sideways sila, okay lang kasi medyo good vibes naman yung market natin for today, di ba? So okay yung galaw niya. Tapos tingnan mo so European markets berde. Tapos dito sa Asian markets, ayan lahat ng charts is berde din siya. Ayan. So nag-start mag-reverse yung market natin. Hopefully, nagbabargain hunting na yung iba para sa pagtatapos ng yung ating ghost month. Ayan. So dito sa mga cryptos natin, hindi pa rin gumagalaw masyado. Ayan. So red pa rin yung mga candles. Bitcoin, below 26K, Ethereum 1.6, BNB is 217. So mahina pa rin po. Although berde yung mga nakita natin na values, pabagsak yung kanila mga charting naman. So not so good din pagdating dito sa mga cryptos pa din natin. Okay? So refresh ulit natin to para hindi siya mag-close. And then tignan natin yung ating mga trending stocks. Okay? So unahin natin si Plus. Grabe itong si Plus. So to the moon, yung galaw niya. So nag-breakout siya ulit. Di ba may trend tayo na ginuguhit dito. Ayan So nag-breakout siya. Meron pa ba tayong reference dito sa kaliwa? So meron pa. So 6 pesos. So anyway, alam niyo naman siguro ang pinaka-catalyst natin dito is good earnings itong si Plus natin. Wala siyang lumalabas ng news pero pinupuntahan talaga siya kasi maganda yung yung chart niya, di ba? Kung walang maganda na stocks, naghahanap tayo ng maganda. So ito. So napunta lahat ng swerte dito kay Plus sa ghost month natin. So okay yung galaw. So yun nga lang, overbought na siya. Tapos nasa RSI 78. Kaso meron pa rin siya. Malakas pa rin yung, ewan ko lang kung nagpipik na to. Malakas pa rin yung net foreign buy niya eh. So 5.06% up siya. And then 15.4 million, di ba? So ngayon natin nakikita yung buhos ng foreigners. So Philsac Timson ang buyer and then call Timson yung ating pinaka main seller. So lagay natin 6.6. Tingnan natin kung umabot dyan bago siya magkaroon ng pullback. Okay? So next si Monde. Tingnan natin yung kanyang chart. Gumaganda yung chart ni ni Monde natin ayan So pangalawang big candle na siya. So simula sa bottom niya, so nag-up na siya ng 16%. So good sign. Kasi especially ngayon medyo lumampas siya dito sa MA9. So nagtatry na siyang
O nag-try na siyang mag-reverse ng direction. So yung pinaka-next na resistance dito sa 7.48 o siguro mga 7.5 which is pointing based dito sa RSI natin. Mukhang okay naman. Mukhang kaya niyang i-touch hopefully. Tapos yung MACD formation natin is nag-i-start na rin siyang magkaroon ng recovery. Ayan. So take note nga natin ito si Monde. Mukhang nagbabago yung isip natin dito. So nagre-reverse na or nag-reverse na yung direction niya. So kasi yung bottom natin medyo malayo na, 16% up na simula dito sa bottom natin. And then siguro ang pinaka-catalyst natin sa kanya, si Plus pala to. So meron siyang, ito pala yung catalyst na isa. So meron siyang acquisition. Maraming bumili ng shares sa kanya. So ayan o. So halos 6 million shares. So meron siya disposal na isa pero mas marami yung buyers niya. Okay, so yung catalyst. Tapos si Monty natin, yung galawan natin sa kanya is meron din siyang August 29 to lumabas. So meron siyang ginawa last Friday. Meron siya ulit buying ng shares. Ayan o. 50,000 shares saka 8,200 shares at 6 pesos. So good. Yan yung gusto natin makita kay Converge na wala ngayon kasi hindi yata wala yatang buyback na ginagawa yung mga may-ari natin sa kanya. Okay? So yun po yung catalyst natin kay Monde. 7.5 next na resistance. And then gumaganda yung trend natin sa kanya. So nag-bottom siya dito. Kung yan yung pinaka-bottom niya. So meron tayo dito. Pwede po umabot hanggang 7.8 bago natin makita kung obvious na yung reversal nitong si Monde. Okay? Congrats! Yun. Pa-recover na. Tapos si Converge, ito medyo wala pa. So hindi pa rin kasi natin makita yung yung mga net buyers dito. And then lalo pang bumabagsak yung pinaka-price action natin sa kanya. So hindi pa natin makita yung bottom nitong si Converge natin. Tingnan natin yung kanyang price action. So wala pa kasing wala pang buyers masyado sa kanya. So drop siya 3.82%. Tapos ito 9.5 million net foreign sell. So wala pa rin po. Call FMS ang buyer and then Mandarin Macquarie yung ating pinaka main seller sa kanya. So no choice tayo. I-trace natin yung price action niya based dito sa resistance na MA9. And then hindi pa rin natin makita. Hindi pa rin natin malagyan ng bottom kasi all-time low yung galawan po nitong si Converge. Parang naging basura stock tong si Converge natin. Ayan. So balik siya ulit dito sa oversold condition. So kung psychological level, sige, pwede natin gawin 8 pesos. So yun yung pinaka next na resistance niya. Ayan. So hindi pa rin natin makita kasi yung foreign buying pa rin niya wala pa rin masyado, di ba? So mag-aantay pa rin tayo ng investor para dito kay Converge natin. Okay? So catalyst wise, wala naman tayong ibang nakita sa kanya. Siguro hindi maganda yung funda niya as of this time. Next, si Double Dragon. So yun na po yung catalyst natin, yung nakita natin na news. Pero hindi naman siya masyadong gumalaw ngayon, di ba? So tingnan natin yung kanyang price action. So based dito, nag-drop pa nga siya 2.28%. 300K net foreign sell. So Tower FMS sa buyer and then Call Mandarin yung ating pinaka-main seller. So yung pa rin pinaka-news niya, yung Hotel 101 Nesiko, Japan. So nag-break ground siya para sa kanyang may bago kasing project tong si Double Dragon natin. Okay? So mali mo, pitikin nila for the coming few days kasi nagpaparamdam pero drop pa rin siya. So nagre-resist siya. May trend naman siya kaya lang nagre-resist yung price action natin. Ayan, dito sa 8.2 peso level. Yun nga lang kasi hindi masyadong tradable itong si Double Dragon. Marami yata nag-tag kaya medyo nag-trending sa listahan natin. Okay? So next, SEC. So very good yung galaw ni SEC natin. So nag-close the gap na siya. So close the gap na tayo. Tapos higher low yung yung galaw niya. So next na is dito na sa 33.3. So and then tuloy yung yung uptrend natin sa kanya. And then na siya naka-kiss na dito sa overbought condition. So tingnan natin kung umabot siya diyan bago siya magkaroon ng pullback kasi malakas siya kasi yung niya yung galaw niya, di ba? So na close the gap na niya yung dividends, kumita din ng mga may-ari ng dividends natin sa kanya and then very strong pa rin yung trend na pinapakita naman niya. Okay? So nakatulong din yung share buyback ni Madam, di ba? So last week 'yon. So 1.57% up and then meron siyang 9.4 million net foreign buy. Okay? So Citysec, SB Equities ang buyer and then Abacus Citysec yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So next, okay, uptrend, very good.
So nag-start na mag-recover yung mga stocks natin na AC. Ayan. So nag-ano din to, nag-up. So kaya siguro nag-trending. So mukhang tapos na o nag-bottom na kaya to. So meron siyang pa-shakeout oh. So nag-break false breakdown then bumalik yung price action natin. So hindi po natin masabi yan kasi may ano siya eh. May trend pa siya dito ayan oh. So kailangan malampasan pa niya yung trend natin diyan sa bandang part na yan. Pero kung patapos na yung ano natin. So ito yung tamang time para sa mga bargain hunters naman na market natin kasi medyo murang-mura yung mga stocks natin. Kailan sabi nga ni Ma'am April, di ba? Medyo wala daw catalyst sa PSE market para umakyat naman siya. Okay? So si AC nag-up na 2.84% and then meron tayong net foreign buying na 48.06 million. So CLSA, ayan o, JP Morgan, and then Mandarin Maybank yung ating pinaka main seller naman. Okay? So yun lang yung mga stocks natin. So balik tayo dito sa main index. So very good yung galaw ng stock natin. So hopefully yan na yung bottom. Hindi po natin sure yan kasi wala pa tayong net foreign buy pero yung iba yung pinapakita ng indicators natin is nagtatry siyang mag-reverse na ng kanyang direction. So very good. Tingnan natin bukas. So kailangan makalampas pa rin tayo na 6.4 para medyo maganda ulit yung galawan dito sa mga stocks natin. Ayan. So yun lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang and then join ka dito sa trading group natin para updated ka sa or kung gusto mo sumali sa trading community, gusto mo ng guide, yung ating Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Kudeki Pick, Money Earners, Twitter, and yung Patreon. Sa mga gusto ng guide, so start ulit ng month natin by September. So i-double check mo kung gusto mong sumabay sa mga trades. Pwede ka pong sumali dito sa ating Patreon channel naman. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.